Good morning, sir. This is a report for SETB Myanmar. Ang Myanmar Police Force ang pangunahing ahensya ng pulisya sa Myanmar at naitatag ito noong 1964 at nasa ilalim ng Ministry of Affairs or direktang konektado sa pamahalaan. Ang kanilang pangunahing tungkulin is panatilihin ng kaayusan at kapayapaan, pigilan ng krimen at ipatupad ang batas sa buong bansa. Sa mga usaping may kinalaman daw sa national security o seguridad ng buong bansa, may pagtulungan din daw ang Myanmar Police Force sa mga military. So, brief history. Myanmar is squeezed between India and Bangladesh Federation, China, Laos, and Thailand police. So, dati daw po itong tinatawag na Burma, tapos may sukat itong 678,500 square kilometers. Kwadro sa tabi daw po ng Law of Bengal. So, humigit kumulang na 45 million people ang population. Part pa daw po nung India hanggang 1937. So, yung colonial Britannia hanggang 1948, kaya naman yung modelo ng kanilang sistema is ay base sa paraan ng mga grupo. Noong 1989 daw po, pinalitan ng mga pinuno ng militar ang pangalan nito sa Myanmar. So, pero hindi ito kinilala ng dating demokratikong halal ng parlamento at hindi rin daw po bansa ay kinikilala ang pagbabago sa pangalan. So, itinatag daw ito noong 1861 habang pa rin ito yung kolanya ng Britanya. Kaya batay pa rin daw po sa Espanyol Pulisya ng Britanya. Yung mga tungkulin daw po ay kinabibilangan ng pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan, paglaban sa krimen at pagprotekta sa mga mamamayan at ari-arian. Yun sa kasalukuyan daw po, ito yung pinamamahalaan ng departamento ng panloob na nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno. So, simula daw po noong 2021, nagkaroon daw po ng pagbabago sa gobyerno matapos ang militar na humawak ng kapangyarihan. Marami daw po ang bansa international na organisasyon ang hindi kinalala sa ang kasalukuyan na pamahalaan at nanawagan para sa pagbabalik ng bansa. So, dito po sa formerly known as the People Police Force, in 1995, naitatag daw ito noong 1961 naging independent na itong noong 1964. Sa ilalim daw po ng Ministry of Home Affairs at binago daw po yung pangalan noong 1995. Pinamumunuan din ito ng isang Director General na may ranggong Major General at yung kanyang deputy naman ay may ranggong Brigadier General na may pananagutan sa pag-uutos, sa pagkontrol at pangangasiwa sa pulisya ng buong bansa. So, meron dito na there are 14 state and divisional police forces and 3 additional state division police forces. So, each state and divisional police force consists of 4 components. So, isa na dito yung Office of the Commander of the State, Divisional Police Force, Office of the Commander of the District Police Force, Office of the Commander of the Township Police Force, and Police Station. Dito ay pinapakita nito ang pagkakasunod-sunod ng mga posisyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang rangko sa kapulisan ng Myanmar. Nagsisimula ito sa Police Major General na siya ang pinakamataas na rangko. Sinundan ito ng Police Brigadier General, Police Colonel, Police Lieutenant Colonel at Police Major na kadalasan may tungkulin mamuno sa mga distrito o bayan. Ang mga sumusunod na rangko tulad ng Police Captain at Police Lieutenant ay may responsibilidad na mamahalan ng mga istasyon ng pulis. Samantala mga rangko ng Police Warrant of Arrest, Police Sergeant, Police Corporal at Police Lance Corporal ay kabilang sa mas mababang opisyal na tumutulong sa pagpapatupad ng batas at
So, training centers. Central Training Institute of Myanmar Police Force. Number 1, Police Training Depot undertakes basic training course for a police surgeon for 2 years. Warrant officer and police surgeon course for 12 weeks. And basic course for constables for 6 months. So number 2, Police Training Depot undertakes only basic training course for constable, which normally takes around 6 months to complete. Myanmar police system is unique due to its historical roots and the significant role it has played in contest administration and national security. The Myanmar police force has evolved from its colonial beginnings to more powerful and organized force today. It operates under the Ministry of Home Affairs and is responsible for maintaining law and order, ensuring public safety, and addressing various policy challenges. The MPF structures include several divisions, each with specific responsibilities, and undergoes continuous training to enhance its capabilities despite facing challenges such as corruption and human rights abuses. The MPF continues to play critical role in Myanmar governance and security. So sabi dito, ang Myanmar Police Force daw ay nag-ooperate bilang isang centralized at powerful na organization sa ilalim ng Ministry of Home Affairs. Nag-evolve ito mula sa colonial roots nito para i-manage security, ang national security at public safety sa pamamagitan ng mga specialized division. Pero ang role din nito sa governance ay naging sobrang komplikado dahil sa mga systematic internal challenge, lalo na sa mga talamak na corruption at distornento sa human rights abuse. Quiz time, sir. So, sir, ayun lang po yung report namin. Thank you po.